So, unang-una, congratulations anak. Kahit hindi tayo madalas nakikita. Alam ko how busy you are. Medyo may konting pa-sexy rin itong pelikulang to. Diba? Medyo lang ay nakikita namin teaser. So, parang I thought you were trying to veer away from doing sexy materials. Dito po sa akin ka lang, actually, Tita Aster, kung ano yung mga hiningi nung script, yung material, yun lang din talaga yung ibinigay ko. Kumbaga parang, unlike before na parang ibang level, as you all know, pero this one, kung ano lang yung kailangan, hindi naman as in like, all out, masyadong mabigat na pagpapasexy, pagpapakita ng skin. Pero dito, as in yung sakto lang, kung ano lang din yung kaya ko sa ngayon. I mean, kasi ako, pinromise ko din po talaga sa sarili ko na kailangan ko ano yung gusto kong path. Yun yung tahakin ko ngayon. So, I guess, kaya ako din po tinanggap tong akin ka lang kasi nakikita ko na in-line siya dun sa gusto kong gawin. I mean, hindi natin kinu-close yung pinto sa mga ganong klaseng projects na papakita pa rin natin yung pagiging flexible natin as an actor, hindi natin tatalikuran yung mga ganon. Pero at the same time, syempre, tinanggap ko siya because alam ko maganda yung material, magaling po yung mga kasama ko, and of course yung director po namin. So, yun, kung ano lang po yung dapat na ibigay, yun po yung makikita ng mga tao dito, and hindi ko rin masyadong pinigilan yung sarili ko dahil lang sa akala ng mga tao, ayoko nang gawin to, or hindi na pwede. Parang mas dun ako sa actor ako, eto yung kailangan kong gawin, so eto pa rin yung makikita ng mga tao. At the same time, kung ano talaga yung gusto kong gawin, yun yung pupuntahan ko po. Correct. May second and follow-up question kasi alam ko maraming magtatanong. Parang naiilang ako eh. Naiilang ako. From your Adan days, nag-evolve ka na bilang isang aktor. Nasaan ka na? Doon sa level na yon to the present time. Siguro, I would say, tita, na nandito ako sa part na finally nagagawa ko po talaga kung ano yung gusto kong gawin. I'm not saying na hindi ko po ginusto yung mga ginawa ko before. I mean, it's part of the journey. Alam ko may mga bagay na kailangan kong gawin noon para makita tayo ng mga tao, mapansin tayo, marinig tayo. Tinreat ko na lang din po yung mga nagawa ko before as stepping stone para maging mas mahusay, para mas makita ng mga tao na may kaya tayong gawin. Nandito ako ngayon sa career ko kung saan parang pakiramdam ko finally mas meron akong chance na mapakita sa kanila na meron pa akong iba pang kayang gawin aside from gumawa ng mga patatapang na pelikula or mas, provocative films. And even before naman po, bago pa pumasok yung Adan, nasa ibang station pa ako, parang nakagawa rin ako ng mga teen-oriented show, ganyan. So, mas gusto ko lang din talagang ipakita na yung journey ng career ko is hindi lang siya nasa iisang box lang tayo. Parang mas gusto kong ipakita sa kanila, B&B, Viva Movie Box. Mas gusto kong ipakita na kaya nating puntahan yung mga kadalasan naman talagang kailangan na pinupuntahan ng isang artista. So, nandito ako ngayon sa part na masaya po ako na nagawa ko po yun at nagagawa ko po ngayon kung ano yung mga gusto kong gawin, and I am very grateful na binigyan po ako ng chance ng Viva na ma-explore po lahat yun, na parang hindi lang ito, hindi lang yan, or hindi lang ito yung pupuntahan mo, parang madaming pintuan na magbubukas for you kasi kaya niya to nagawa niya to, at pwede rin siya dito, or baka pwede rin siya dito. So marami silang may isip na paglalagyan sa'yo kasi ang dami mong pinagdaanan para kung willing ka to do it. So I'm happy. Right now, I am very happy. Thank you so much. Siguro, before I pass on the microphone to the other colleague or kasama natin, gusto ko lang idagdag, Pibs, na she was with FPJ's probinsyano for more than a year. In fact, ayaw pa siya paalisin ni Coco at that time. Pero pinapamili kami ni Boss Vic. Ay, tutuloy mo yon?
wala kang pelikula. So, ang hirap yung nasa gitna ka, di ba? So, dumating kami sa point na gano'n. Good, hindi ako, si Ren. So, but I'm so happy kung anong nangyayari sa career mo ngayon. Yes. Thank you, congratulations. At palagi po nating pipilian ng Viva kahit anong mangyari, tita. Yeah. Thank you, thank you. I believe that is a very good problem to have. Prime time or movie? I know. Yes, congratulations. Thank you so much, Tita Aster. Okay, moving on po to Ma'am Dolly Ann Carvajal. Hi Hello po, there. Miss Donna. The theme of your series is infidelity. No? Would you ever forgive a cheating partner? Oh my Hindi ka naman gosh. si Ellen Adarna. Honestly, napagdaanan ko po before na kahit na harap-harapan ka ng niloloko ng isang tao, nandun ka pa rin sa part na parang baka magbago. Bigyan natin ng chance. May ganon. Pero dahil na-realize ko during that time na parang hindi pala dapat ganon. Kapag sinaktan ka ng isang tao, mas malaki yung chance na uulitin at uulitin niya yun. Dahil in the first place, hindi niya nakita talaga yung worth mo. Kaya siya napunta sa part na kinaya niyang gawin sa'yo yun. So, nandun ako sa part na kung lolokohin ka ng isang tao, ibig sabihin hindi ka niya ganun kamahal. So, bakit mo siya bibigyan ng second chance? Para mas iparamdam niya sa'yo na hindi ka talaga kamahal-mahal. Dahil kaya niyang maghanap ng iba kahit nandyan ka na binibigay mo naman yung 100% mo. So I guess, kapag may ibang pumasok sa buhay niya, hayaan mo siyang piliin yung pangalawang tao na yun and let go. Diba? Parang hindi ganun yung ako as a person, hindi ganun yung worth na nakikita ko sa sarili ko. Kung mahal mo ko, dapat ako lang. So, no, hindi ko bibigyan ng chance yung mga taong kayang manloko, kayang manakit, at kaya kang ipagpalit. For me, pag mahal mo dapat siya lang. Kung hindi, then let go. And I know my worth. Oh, wow. Very well I said. know my Ayun word. na. No more further question. Kasi TV wants to answer. Thank you. Okay, no more further questions? Okay, thank you so much, Miss Dolly from the Philippine Star. Ang susunod na magtatanong naman ay from anong ganap? We have Erwin Hi, Ocampo. Ren. Alright, so then you've done a horror, compare na diba action, then ito, drama. So ano yung pinaka-comfortable genre ka among those films? Drama po talaga. As in, hindi naman po sa nagyayabang po ako, pero parang feeling ko din ako pinaka-comfortable to the point na hindi ko po din nakasanayan na lagi ako nagpapa-actor's cue. Yung parang mabilis lang talaga siya lahat sa akin kasi feeling ko din po pinaka-comfortable yung katawan kong gawin. And I guess meron akong sobrang dinadala lagi na parang lagi akong mas may malalim na pinanguhugutan pagdating doon. So, I guess mas gamay na gamay ko po siguro yung drama. Pero at the same time, sobrang na-enjoy ko rin yung paggawa ng rom-com before sa Lulu, and then nag-action ako, horror, diba? Kompleto na. Sobrang na-enjoy ko yung horror actually. And lahat talaga yon, as in parang walang project na hindi ko na-appreciate or hindi ko in-embrace fully. Kasi parang lahat talaga parang worth it gawin and masayang gawin. Pero yeah, number one is drama talaga. Parang love team na lang hindi ka parami nakikita, isa isang love team eh. No? Pwede pa ba? Opo, baka naman po. Nasa mutya ka, di ba? Ay, opo, pero ano lang, mangungulit po ako doon pero wala naman pong love team. Medyo, pero wala. Opo, wala pa po. Okay, good luck sa new project. Thank you po. Thank you. Okay, thank you so much. Now moving on, let's hear from Angelica Villanueva from Manila Standard. Hello po. Hello po, congratulations friends sa inyong project mo. Parang fully booked ka sa last quarter ng year, Yeah. no? So, paano mo pa minamanage yung, may free time ka pa ba? And paano mo paano mo ano yung pa yung mga luho mo na Ang lamig po kasi. fully booked ka this year, di ba? May time ka pa ba to parang to plan for yung Christmas? Kasi di ba, syempre, ang mga tao ngayon, plan na for Christmas.
Ako po kasi sobrang mahal na mahal ko po yung ginagawa ko. So parang kahit sobrang busy, parang hindi ko siya nafe-feel na parang nakakapagod siya or parang uneasy yung feeling na parang sobrang busy ko or sobrang nakaka-drain yung gano'n. Parang more on ginagamit ko yung part na yon as nagiging mas thankful ako and mas namomotivate ko yung self ko na parang lahat ng mga pinagdadasal ko dati, lahat ng gusto kong gawin is nagagawa ko ngayon. So, wala talaga space for reklamo, para pong ganun. So, kung by chance man na makakapagpahinga ka, as in, tinutulog ko po talaga, or minsan, mas nanonood na lang po ako ng movies or series kasi parang workshop ko din po yun. Parang enjoy ko po kung ano yung mga gusto kong ginagawa lagi. Nasa bahay lang, para at least kahit ginagawa ko yung mga gusto kong gawin, nakakapagpahinga pa rin ako. And sa Christmas, parang meron po kasi akong pinaghahandaan ngayon, so medyo dikit sa Christmas. Pero meron pa rin Christmas break, of course. Pero, yun, meron pa rin, may Christmas break pa din with the family. Of course, it's really important, you know, to recharge and makapagbigay ng time sa loved ones. Pero after noon, as in back to work agad. So, I am very grateful and excited. Kanina na-mention mo, di ba, na parang hindi ka willing mag-give ng chance sa mga nag-cheat, no? Pero for you ba, hanggang saan mo dapat ipaglaban yung taong mahal mo? Meron kasing dalawang version ng ako. Yung isa, nalagpasan ko na parang grabe sumagot talaga ako na parang to the point na nasira talaga yung mental health ko. Na parang gusto ko na magpa-psychiatrist, ganong level. Kasi all out po kasi ako mag-give ng love sa person. Tapos parang sobra ako na-drain. Kasi paulit-ulit kong tinanggap and pinatawad. So, yung past version na ako, sagad talaga. Kahit araw-parapan parang pinapa-feel na sa'yo ng mundo na, girl, you have to let go, you have to move on, pero I'm still there, fighting for it. Pero ngayon, parang ako na yung tipo ng tao na kapag once may pinaramdam sa akin na any like red flag, parang, okay, hindi to mag-work. Or pwedeng, kung bigyan ko ng chance, I guess napupunta na naman ako doon sa dating ako. So yun yung iniwasan ko na and nag-grow na ako from there eh. So I guess parang ayokong sayangin yung growth na yun. And mas ginagamit ko siya to, you know, improve myself and to, you know, to show people na parang, this is me, this is my worth, and kung hindi mo na-appreciate yun or kung hindi mo afford yun, then huwag ka na lang lumapit. Just ka na lang, parang ganun. Huwag mo na lang akong saktan, parang ganun. Para at the same time, ayoko pong sayangin yung oras ko. Parang mas marami akong gustong gawin lalo na ngayon. And yun talaga yung focus ko. So, yun, dun ako ngayon. So, wala. Hindi na ako mapupunta sa dating ako na kailangan kong tanggapin yung mga ganong bagay. And I am very thankful na ngayon, na nandito ako sa part na masasabi ko na at yung best version ng self ko right now. Thank you so much, Belle. Congratulations.